Sa init ng panahon ngayon, nag-request pa talaga yung asawa ko ng mainit na sabaw. Ewan ko lang ha, parang may pinaplano yatang iba to mamaya. Huy, walang ganun ha. Char-char lang. So, syempre dahil ulirang asawa ko, at kahit hindi ako ganun kagaling magluto, tutuparin ko pa rin yung request ng aking pinakamamahal na mister. So, yung pinakamadaling lutuin lang naman, yung kaya ko. So, walang iba yun kundi ang tinolang manok. Napaka-basic lang naman po ng tinolang manok na ito. At syempre, kanya-kanyang version rin naman tayo. So, gisa-gisa lang po natin yung bawang sibuyas at saka yung luya. Hindi ganun kadami yung luya kasi konti lang naman yung lulutuin ko at dalawa lang din naman kami ang kakain. At kapag lumabas na nga yung aroma ng mga pinagigisa natin, ay sinasama ko din pala yung sili sa paggisa at yung ibang sili ay hinati ko pa sa gitna para talagang maging super anghang niya pag naluto na. Hindi naman super pero talagang maanghang na maanghang. So after nga nyan po ay syempre isunod na natin yung manok. Ayan, konti lang kasi good for 2 lang naman. Dalawa lang naman kami ang kakain ng tinolang manok na to. Tapos isigisa-gisa lang ng mabuti hanggang sa parang medyo mag-brown-brown na siya. Ayan, gisa-gisa lang. Tapos, dyan ko din nilalagay yung mga pampalasa like salt, pepper. Tapos, kung gusto mo, pwede ka rin mag-add ng konting magic sarap or nor cubes. Pwede din. Anything. Tapos, tansya-tansya lang. Kahit ano lang naman yan. Ganun pa rin naman yung kakalabasan. Gisa-gisa lang po hanggang sa manuot na mabuti yung lasa doon sa manok. Tapos, syempre, takluban din natin yan at hintayin ng ilang minuto. Hanggang sa parang medyo nagkukulay na yung manok. Yung almost malapit na siyang maluto. Ganun. Tapos, ayan, lagay ko na din yung tanglad at saka yung papaya. So, konting papaya lang. Tapos, nag-add na din po ako ng water. So, medyo dinamihan ko na kasi nga, importante talaga yung sabaw. Yung sabaw talaga yung pinakakailangan. Bakit kaya? So, after po nyan, is pakukuluan lang natin hanggang sa lumambot na yung papaya. So, chinek ko nga yung papaya, pero ang tigas-tigas ng papaya. Actually, natagalan talaga ako sa pagpapakulo nitong tinola na to kasi sobrang tigas ng papaya. Di ko alam anong klaseng papaya to at bakit ang tagal-tagal niya talagang lumambot. Ayan, so pinakuluan ko pa talaga yan ng ilang beses. I mean, inopen ko siya after ilang minutes. Tapos i-check ko ulit yung papaya, matigas pa. So, tinikman ko na lang yung lasa kung tama na ba. Check ko na lang yung lasa kung okay na ba yung timpla. And then, ayan, halo-halo lang ng halo-halo para ma-make sure na tama na talaga yung timpla nitong tinola. At ang sarap actually kasi talagang maanghang na siya. At saka yung aroma ng tanglad at saka ng luya talagang ang sarap. Parang naaamoy ko na naman siya ngayon. So ayan na nga. Kailangan natin takloban ulit. Hinintay ko ulit ng ilang minutes. Kasi nga hinintay ko talaga na maluto yung papaya. And finally, after 100 years, pwede na. At nilagay ko na din yung mga dahon ng sili. So after nyan is halo-halo lang, tapos tinakluban ko na din yan at pinatay ko na yung apoy kasi ready to eat na yan. Yun lang po, kain tayo. Bye-bye!